Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Dinoy at shoutout kay Jeps Headfield. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Saglit na nag-alinlangan si Chimeng, hindi niya alam kung dapat bang masaya ang sagot niya o hindi para sa kanyang ginang. Dahil nalaman mo na si Han Sanchen ay tumungo patungo sa Yetian City, at wala kang masyadong kakilala sa paligid mo, at iniisip kung ang hukbong ito ay inayos ni Han Sanchen para sa ibang layunin, ang iyong mga nasasakupan ay nagpadala ng mga tao upang mag-imbestiga sa daan. Oo naman, nakakita kami ng isang tropa na nagmamarcha sa kanlurang bahagi ng Burning Bone City. Bagaman maingat ang hukbong ito, napakaraming tao na imposibleng hindi matuklasan. Sa kanluran, tumingin si Luroxan sa kanluran matapos marinig ang mga salitang, ilang araw man lang ang biyahe mula rito. It will take at least 7 days para mabilis silang makarating dito, at ganito pa rin ang paglalakbay araw at gabi. Alam mo rin na sa kagubatan na ito, imposibleng bumiyahe sa gabi. Ngayon ang tanging nakakagalaw sa gabi ay ang Yetian City 4 weeks, ang grupo ng mga taong iyon ay sadyang bumitaw para sa kapakanan ng digmaan. So, if you consider that you can't walk at night, it will take at least half a month para pumunta sila dito. Sa kalahating buwan, kahit na sumugod sila, malamang na ito na ang katapusan ng labanan. Sa oras na iyon, ang kanilang backup ay hindi maaaring gumanap ng anumang papel, at sila ay kinuha pa ng iba. Pagkatapos ng lahat, kapag ang panloob na labanan ay tapos na, ito ay hindi kasing simple ng pagpunta sa pagliligtas, ngunit ang pagliligtas. At saka, huwag na nating pag-usapan ang isyu ng oras, kahit na may makakatulong sa mga taong iyon na lumipad sa isang iglap, ano ang punto? Sabi ni Chimeng, ang mga tropang iyon, sa napakalaking hukbo, ay napakahina, sila ay napapaligiran pa rin at ipinadala para sa mga reinforcement. Ano pa, walang posibilidad na pumunta dito pagkatapos dumaan doon. Kaya naman, malabong naghihintay siya ng reinforcements, at hindi na darating ang reinforcements. Tumanggo si Luroxan, kahit may mga reinforcement, mahihirapan silang makatakas, lalo pa kung hindi. Pero, bakit hindi pa sumiklab ang digmaan pagkaraan ng halos 3 araw? Ano ang hinihintay ni Han Sanchen? Siguro, baka wala siyang hinihintay. Bilang kinubkob na partido, wala siyang kapangyarihan at naghihintay na lang mamatay, sabi ni Chimeng. Tumingin sa malayo si Luroxan, at bumantong hininga, sa aming plano, may mga bagay na lumago ng higit pa sa aming orihinal na inaasahan. Marahil, sa pagkakataong ito, para kay Han Sanchen, maaaring dead end lang talaga ito. Chimeng, nagpadala kaagad ng isang tao para magpadala ng order para ma-activate ang emergency plan. Oo, kinuha ni Chimeng ang order. Sandali lang, pinigilan pa rin ni Luroxan si Chimeng, pagkatapos nilang dumating, huwag magmadaling tumulong, manatili kung nasaan ka, ako lang ang makakapag-utos. Bahagyang kumunot ang noo ni Chimeng, Miss, dahil na-activate na ang emergency plan, ikaw, kailangan mo pa bang subukang muli ang limitasyon ni Han Sanchen? Hindi sumagot si Luroxan. Alam niya ang kahulugan ng mga salita ni Chimeng. Malinaw, nag-aalala siya na kung mag-aaksaya siya ng masyadong maraming oras, baka hindi niya maipatupad ang emergency plan. Bagamat ang contingency plan ay perpekto sa oras na iyon, walang problema, ngunit tulad ng nabanggit kanina, ang ilang mga bagay sa plano ay ganap na lumago ng higit sa imahinasyon. Naturally, ito rin ay isang malaking tandang pananong kung ang planong pang-emergency upang harapin ito ay maaaring ganap na matugunan. Chimeng, gusto mo magpakilos agad ako? Tanong ni Luroxan. Si Chimeng ay hindi nag-alinlangan, at sinabi, sa katunayan, Miss,
mas alam mo kaysa sa akin na ang kasalukuyang planong pang-emerhensya ay talagang hindi sapat upang makatiyak. Kung mas matagal ang oras ay naantala, mas mataas ang posibilidad na mabaygo. It's just that Chimeng is also very clear that after all, the lady is not willing to give up like this, or masasabing may expectations pa rin ang ginang kay Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Lura Oxen, to tell you the truth, I do have great expectations for Han Sanchen. Bagamat sinasabi sa akin ng utak ko na tiyak na matatalo si Han Sanchen sa larong ito, sa puso ko nararamdaman ko pa rin na Han Sanchen ang taong ito ay maaaring may sariling paraan. Chimeng, ano sa tingin mo ang mali sa akin? Siyempre si Chimeng ay hindi nang ahas na husgahan ang kanyang amo, ibinaba niya ang kanyang ulo at nang ahas na hindi magsalita. Go and start the plan. Kung ano ang mangyayari, pag-usapan natin pagdating nila. Siya, makalipas ang ilang oras, sa isang tiyak na direksyon patungo sa Yetian City, isang malaking grupo ng mga tao ang nagmamadali patungo sa Yetian City. Napakabilis nilang nabuo, at sumugod sila sa buong daan, sa takot na huli na ang lahat. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga tao ang sumusugod din patungo sa gilid na ito, ngunit kung ikukumpara sa kanina lang. Parang kakaiba kahit anong tingin mo dito. O sa madaling salita, ganap na wala sa klase. Ang una ay halos malakas at makapangyarihan, at mukhang isang makapangyarihang tigre, habang ang huli. Bagaman ito ay napakalakas, kahit anong tingin mo, ito ay napaka-nakakatawa sa pakiramdam. Ang linyang ito ay isang araw at isang gabi. Isang araw na lang ang natitira bago ang malaking labanan na magaganap makalipas ang 2 araw. Malaki ang pagbabago ng puwersa ng lahat ng partido. Sa labas ng Yetian City, talagang napalakas ang pag-atake ngayong araw at gabi, ngunit walang mga sorpresa. Kung tutuusin, nasa ganoong estado ang Yetian City nitong mga nakaraang araw. Hindi nila binago ang anumang plano sa pag-atake araw-araw, at ang intensity ay tulad ng dati, at ito ay patuloy na bumubuti araw-araw. Ngayon, kumpara sa unang araw ng labanan, malaki na ang pagkakaiba. Dahil sa malakas na pag-atake, ginawa ng mga kabalyeryang kasing lakas ng Polar Bear Legion ang mga kabalyeryang tumindig sa bawat pag-ikot upang makayanan ito na parang sinasalakay nila ang Mount Tai. Ang resulta ng bawat pag-ikot ay tiyak na puno ng mga galos at sugat. Ngunit ang magandang bagay ay halos hindi makalaban ang mga kabalyerya sa sobrang paggaling ng 8 Desolation World. Gayunpaman, ang mga sundalo sa labas ng Porma Sayon ay nagsimulang magtipon, at sa loob ng ilang araw na magkakasunod, ang gayong pag-atake ay karaniwang umabot sa limitasyon para sa kanila. Gaano man siya pasensya kay Han Sanchen, ang sitwasyon ng labanan ay karaniwang pinilit sa punto kung saan kailangan itong gawin ngayon. Sa makatuwid, oras na rin para ilunsad ang pangkalahatang unang opens iba. Para sa labanang ito, at para sa isang magandang simula, sa pagkakataong ito, nagsumikap din ang espesyal na sugo. Ang 120,000 tropa ay direktang pumila sa harap ng Porma Sayon, at ang iba pang 3 grupo ay humakat ng tig-60,000 tropa, na naging kabuoang 200,000 tropa, na handang pumunta. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng 40,000 sundalo upang bumuo ng mga sungay sa kaliwa at kanang pakpak sa harap ng pangunahing Porma Sayon. Sa sandaling sumiklab ang isang labanan, ang mga sundalo sa 2 pakpak na ito ay pupunan ng malalayong pag-atake. Makakatulong ang advance sa pagpatay sa kaaway, at ang pag-urong ay maaaring makagambala mula sa gilid. Kasabay nito, para sa kapakanan ng seguro, mayroon pa ring malaking bilang ng mga reserbang tropa na handang pumunta sa likuran. Kapag nagkaroon ng pagkakamali sa frontline, ang grupong ito ng mga reserbang tropa ay maaaring panasan ang kanilang mga asno sa oras. Kasabay nito, kung mayroong normal na pagkonsumo sa larangan ng digmaan, maaari din nilang mabawi ito sa oras. Masasabing sa kanilang presensya, karaniwang kahit anong problema ang mangyari, matitiyak na matatag ang linya ng depensa. Sa ganitong paraan, ang 480,000 hukbo ay lumipat ng higit sa kalahati. Parang may balak silang palibutan tayo hanggang mamatay. Hindi napigilan ng peklat sa harap ng formation na sumimangot matapos matuklasan ang mga galaw ng kalaban. Akala ko napaka-perpekto ng aming plano. Bagamat hindi ito magiging sapat upang gawing tagumpay ang pagkatalo, at least ito ay magbibigay daan sa amin upang mapaglabanan ang kanilang unang alon ng malalaking pag-atake,
ngunit ngayon ay tila, parang malayo sa sapat. Napakalinaw ng peklat na ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng dalawang panig ay ginagawang tila luma na muli ang mga planong iyon. Hindi lamang maraming tao sa kabilang panig, ngunit mahirap para sa mga tao na umangkop sa gayong porma sayon. Ito ay tulad ng isang masikip na singsing, mahigpit na buckled sa iyong ulo, kaya baradong na halos hindi ka makahinga. Bahagyang sumimangot din si Hyjin, mukhang sa pagkakataong ito ay hindi na kami komportable. Kami, ang Polar Bear Legion, ay hindi na makapagpigil. Hindi ko itatago, tumanggo si Scar, ibigay mo sa akin ang 12,000 elite ng hukbo, at 6,000 tropa mula sa bawat isa sa iba pang 3 panig. Sa pagkakataong ito, labanan mo sila hanggang sa wakas. I see, ipapadala ko na. Umalangaw-ngaw si Hyjin. Hindi na masyadong nagsalita si Scar, tumayo na siya at naglakad papunta sa tropa niya. Nais niyang suriin ang mga linya ng depensa ng mga tropa at maghanda para sa malaking labanan. Sa ilalim ng lupain pagkaalis ni Scar, mayroon pa ring grupo ng mga tao na paspusang gumagawa ng mga kuta. Ito ang mga resulta ng talakayan ng lahat. Kung walang mga kondisyon sa lupain na ipagtanggol, pagkatapos ay lumikha ng mga kondisyon sa iyong sarili. Account ng kaaway. Mabilis na pumasok ang espesyal na sugo kasama ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Magulat sa mga matatanda, ang hukbo ay ganap na nakompleto ang depensa, at ngayon kailangan lamang nating maghintay para sa madaling araw bukas, at agad tayong maglulunsad ng isang pangkalahatang opens iba. Elder, huwag kang mag-alala, mananalo tayo sa laban na ito, handa tayong buo. Itinaas ng matanda ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti, isuko mo muna ang pag-atake. Ano? Isuko ang pag-atake? Kuya, baliw ba siya? Naabisuhan na niya ang mga elder tungkol sa paglulunsad ng unang pangkalahatang pag-atake sa Yetian City noon, at hindi lang sumang-ayon ang mga elder, kundi pinuri rin siya sa maayos na pag-aayos nito. Bakit sa isang kisap mata, ayaw mo bang maglunsad ng atake ng mag-isa? Elder, may mali ba sa ayos ng nasasakupan? Malambing niyang tanong. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi niya naisip na may mali sa kanyang pag-atake. Sa araw na ito, sinunod niya ang kagustuhan ng matanda at binigyan niya ng malaking kahalagahan si Han Sanchen. Kahit na naisip niya na maaaring talagang naghahanda si Han Sanchen na tumakas gaya ng hula niya, inilagay niya talaga siya sa tuktok ng listahan, mahalagang madiskarteng lokasyon. Sa makatuwid, kasama ang isang grupo ng kanyang mga subordinate, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagbalangkas ng kasalukuyang plano ng pag-atake. Hindi ako maglakas loob na sabihin na ito ay perpekto, ngunit hindi bababa sa ito ay ganap na mahusay. Bakit? Hehe. Ngumiti ang matanda, bumangon at lumakad para tapikin ang balikat ng espesyal na sugo. Huwag kang masyadong kabahan, sinabi ko sa iyo na umatake ka, hindi naman sa hindi kasi sa lakay, at hindi dahil may problema sa plano mong labanan, ang gusto ko lang ay mas maging matatag tayo. Ang ilan, maging mas matatag. Ang espesyal na sugo ay natigilan sandali, at pagkatapos ay tila pinag-isipan ito, Elder, mayroon ka bang mas magandang ideya? Mangyaring bigyan ako ng payo mo, Elder. Halos perpekto ang iyong pangkalahatang plano sa labanan, nakapalibot sa Yetian City ng mahigpit na parang Bar Isles na bakal, at ang pinakamahalagang bagay ay alam mo kung paano hatiin ang iyong mga tropa. Ang reserbang hukbo ay epektibong makakalaban sa anumang pagsasabuatan at panlilinlang ng kaaway sa labanan, kahit na ako ay lubos na nasisiyahan dito, ano pa ba ang maaari kong sabihin? Ang espesyal na sugo ay lalong nalito, matanda, kung ito ang kaso, kung gayon bakit tumigil ang pag-atake? Panipi, Elder, sa oras na iyon, ang aming lakas sa pakikipaglaban ay nasa pinakamahina. Karaniwan naming pinipili na ibaba ang antas ng pag-atake at hayaan ang aming mga nasasakupan na magpahinga. Baka gusto ng matanda na mabigla ang lahat. Nakakagulat, ngayon ay nakaayos na tayo, ibig sabihin, kung hindi tayo lalaban, maaari nating pakilyusan ang nerbiyos ng kalaban. Mayroon bang anumang punto sa paggawa ng isang sorpresang pag-atake? Tama, ang hukbo ng kaaway ay nasa estado ng tensyon, naghihintay ng mga utos anumang oras, naghihintay ng sarili nating pag-atake. Sa makatuwid, hindi gaanong makatuwirang pumili ng oras upang maglaro ng mga pagsalakay. Ngunit ito ay mas nakakalito, kung hindi ito ang dahilan, bakit
Ngumiti ang matanda, natatandaan mo pa ba na sinabi ko sa iyo bago ang digmaan na upang maiwasang maging masyadong pervert si Han Sanchen, nagpadala ako ng 1,000,000 tao upang suportahan siya. Sinampal ng espesyal na sugo ang kanyang ulo, at sa mga araw na ito ay nag-aalala lamang siya tungkol sa larangan ng digmaan, iniisip kung paano lalaban at kung paano magpapatibay, ngunit lubos niyang nakalimutan ang tungkol sa wakas na ito. Gayunpaman, nang maisip niya ang mas malalaking reinforcements, bigla siyang ngumiti, "Elder, darating ba sila?" Maaga itong darating bukas ng umaga. Originally, dapat ay matagal na silang dumating. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi masyadong apurahan ang sitwasyon sa Yetian City, kaya hiniling ko sa kanila na tulungan ako sa daan, kaya huli na ang lahat. Ang espesyal na sugo ay ngumiti, "Natatakot ako na ang gusto ng mga matatanda ay hindi para sa kanila na tulungan ka, ngunit upang suriin kung si Han Sanchen ay may anumang mga reinforcement sa daan." Tumawa ang matanda, "Kaya bakit ikaw ang pinakagusto ko sa 5 nasasakupan? Hindi dahil sa ibang dahilan, kundi dahil mas naiintindihan mo ako." Oo, hinayaan ko silang mag-scout sa paligid para sa akin habang papunta rito. Tingnan mo si Han Sanchen, mayroon bang anumang mga pampalakas? Pagkatapos ng lahat, ito ay isa pang pagpipilian na palaging pinili ni Han Sanchen na lumaban ng walang pakialam. Siyempre, kung hindi sapat ang paggawa niyan, hindi magtatagal. Ngumiti ang espesyal na sugo, siguro, hiniling din ng mga matatanda na magtayo sila ng mga kuta. Kahit na nakatakas ang kaaway sa kanilang pagtuklas, mahahadlangan sila ng mga kuta, di ba? Tumawa ng malakas ang matanda, "Tama, tama. Bagamat hindi komplikado ang istruktura ng mga kuta na iyon, ang iba't ibang organo at pananambang ay epektibong makakapag-organisa ng malaking bilang ng mga tao na darating upang suportahan sila. Kahit na dumating ang mga suportang ito, malamang na makalipas ang hindi bababa sa 7 araw. Elder, napakaganda mo, haha, kahit gaano kalakas ang kalaban ko, iniisip ko, Han Sanchen will, not how to play, but, what to do." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!